Magandang araw po mga kababayan. Ito po muli ang inyong kaibigan, Sultana de Manila. Pag-usapan po natin itong mainit na chismis na ipinapakalat ng mga dilawan at ng mga DDS, mga grupo na anti-Marcos. Dahil nga po dito sa yung tungkol sa charter change or chacha na according sa chismis, masasabi nating chismis dahil haka-haka wala namang pinapakitang ebidensya. Ang una po na nagpakalat nito ay itong si Lolo Edsel. Makalolo man isa po sa congressman natin dito sa probinsya namin, 1st District, na siya po ang unang nag-float nito na ito daw na mga congressmen, especially itong si Speaker, siyempre itinuturo na naman sila si Speaker kasi siya yung leader ng Kongreso, ng House of Representatives, na kesyo may namimigay daw. Ang unang term pa nga nito ni Lagman vote buying. Vote buying? Sino ba ang ibinuboto? Wala namang eleksyon Ang ginagawa po ay signature campaign na pinapapirma yung ilang mga botante, tao, na para sumang-ayon dito sa pinaplano nilang pagpapabalit ng constitution or amendment. Hindi naman talagang total pagpapalit, kundi mayroon lang i-amend. Ngayon, ito kasi si Congressman Lagman, dilawan ito, siya nga yung president ng Liberal Party. So, natural, dahil ang nagkakampanya ng charter change, Marcos government, natural, kontra sila. Dahil talaga namang noong araw pa, anti-Marcos ang mga to. Kaya ano man na hakbang na gawin ng Marcos, kahit ikakabuti pa ng bansa, kontra sila. Ang gusto nila, yung gusto nilang gawin sa bansa, di kayo na yung magpangulo. Pambihira naman. Hindi kayo ang pangulo. Binigyan na kayo ng pagkakataon noon na maging pangulo kayo. Kayong mga dilawan, di ba? More than 30 years. Ipinamahala sa inyo ang pagpapatakbo ng bansa natin. Gusto nyo kayo lang? Hindi nyo naman nga napaganda. Diba? Sa totoo lang, anong mga bagong proyekto ang nagawa ng dilawan? Na sana, kung hindi ba naman kayo mga bobo at walang hiya, makapalang mukha, inggit, mga inggitero-inggitera. Kung hinayaan lang ninyo si Marcos ang magpatakbo ng Pilipinas hanggang sa namatay siya. Alam, hindi pa naman dapat mamamatay yun nung 1993 ba namatay? 93 yata. Ano pa lang siya nun early 69 pa lang siya yata nun. I'm not so sure kung ilang taon siya noon. Parang 69 pa lang. At 1989 yata. 1989 namatay. Ano ba siya noon? 89, 2017, 72? More or less 70 years old. Kaya lang naman siya, may dati na siyang sakit, lumala lang lalo nung sobrang depressed niya at stress nitong nangyari nga nitong EDSA,
before and after EDSA na dahil sa mga inggitero at inggitera na gusto ring makaupo ng Malacanang kahit na wala namang balak na ikagaganda ng bansa, pinatalsik yung maayos na nagpapatakbo ng bansa. O ngayon, porque nakabalik ang anak ng Marcos, ito kahit anong gawin na mga desisyon o plano para sa bansa nitong anak ng Marcos, lagi na lang kinukontra. O itong pinaka-latest na kinukontra nila, ito nga po na pagpapalit ng saligang batas. Na itong Edsel Lagman na ito, na isang liberal, dilawan na liberal. Liberal, siyempre, dilawan. Pinklawan. Ito ang nagkakalat na kesyo namimigay daw yung mga pinapapirma na binibigyan daw, binubudbura ng tig-100 piso. According naman dun sa mga nagpirma, ewan na, baka may mga lugar po. Baka naman baka naman may mga bayan-bayan na namimigay. Baka naman hindi galing Congress ang pinamimigay. Baka galing mismo sa mayor, sa kagandahang loob ng mayor. Baka naman hindi galing sa Kongreso yun. Or kung mayroon man, baka naman gastos lang yun na budget allowance para sa mobility nitong kampanya. Kampanya ito Natural. Kung eleksyon nga, bilyon-bilyon ang ginagastos Ngayon, itong tungkol sa pamumudbud daw ito ng 100 pesos na para namang akala, ano na ba ng 100 pesos? Ang mura-mura naman ng tingin sa taong bayan. Kung bibigyan lang ng 100 piso, anong nabibili ng 100 piso ngayon? Isang hamburger na walang cheese. Halos parang 10 piso na lang ang 100 pesos ngayon. Wala na halos. Hindi na nga makabili ng 2 kilong bigas. Ano nakakabili naman? Yung bigas na hindi na pagkain ng tao. Pwedeng ihalo sa pagkain ng aso. Yes. Ngayon, ito pong Edsel Lagman, itong ipinagkakalat niya, na ngayon po, pinatulan na rin ng ibang grupo, pinatulan ng DDS, pati mga pari, pati simbahan, pumatol na. May papost-post pa dyan. Sino ba itong archbishop na ito? Hindi naman nilagay yung pangalan Basta arsobispo. Mag-post ng kesyo, ito itong simbahan, bakit nakikialam po ito sa politika, mga kababayan? Alam mo, ikaw Catholic Church, hindi ka dapat nakikialam sa politika dahil ang gobyerno, ang politika, hindi rin naman nakikialam sa inyo. Diba, yung mga batas ng simbahan, pinapakialaman ba ng gobyerno? Diba hindi? Lahat ng sinusunod. Naaanuhan pa nakahagaran pa nga ang gobyerno sa mga activities ninyo. Hindi rin naman nasusolo ang mga activities ninyo. Tingnan nyo na lang yung prosesyon ng Nazareno. Ito katatapos lang. Hindi nyo rin naman solo na nagagawa. Kailangan nyo pa rin ng government. Pero ang government nga hindi naman humihingi sa inyo ng na asistensya. Dahil sa pagpaparada ninyo na hindi naman kailangan. Ano ba naman yun? Sorry doon sa mga deboto. Pero alam nyo, parang parang hindi ninyo naiintindihan yung salita ng gospel dyan sa Biblia. Na ang tao, kung magdadasal, sa kalooban, hindi yung pagsasamba sa Diyos,
Hindi naman kailangang ipakita sa tao or mayroong physical harm na ginagawa. Sabi nga ni Kristo kung gusto mo magdasal sa Diyos, pumasok ka sa kwarto mo, isara mo ang kwarto mo, magdasal ka doon. Hindi yung mag-aanuhan kayo dyan. Naiistorbo tuloy ang trapiko, pati mga trabaho ng mga pulis, o simbahan. Ewan. Bueno, may magagalit sa akin yung mga deboto. Ano daw pakialam ko? Oo nga, wala akong pakialam, pero katangahan Hindi yata kayo nagbabasa ng Biblia. Parang, ewan, palayo ako. Ngayon, ito nga pong ipinagkakalat na ito, na nag-umpisa kay Lagman. Puro haka-haka, pati itong simbahan ganun din. Daw, umano. Ano yun? Para na rin kayong si Maharlika galing sa puting ahas, ayon sa aking source, umano, di umano. Pati simbahan, nagpapakatanga, nakikisaw-saw na wala namang mga ebidensya. Sige nga, asa na mga ebidensya ninyo na may pinamimigay na 100 pesos? Siguro sa ibang bayan meron kung sino ang namimigay, baka mayor lang or governor, na hindi naman utos ng Congress. Siyempre, dahil yung mayor, yung governor, nagpapaano rin. Nagpapasikat din sa mga constituent nila. But not necessarily na utos yun ng Congress at ang pera ay galing Congress. Sige nga, pakitaan nyo kami ng ebidensya na yung mga perang ipinamigay sa tao, mga eksaktong tao na umamin na nakatanggap sila ng pera kapalit ng pirma. At sino ang nagbigay? Sino ang binigyan? Sino ang nagbigay? Magkano binigay? Para sa ano yung binigay? Depende kasi yun kung para sa ano. Baka hindi naman yun suhol. Basta man sana makapanira Gusto kasi ninyong siraan itong ginagawa ng gobyerno na charter change. Although ako, hindi rin naman ako believe doon sa gagawing amendment dyan sa charter change na yung tungkol sa economic provision na bigyan ng 100% ownership ang foreign investor. Hindi rin po ako believe doon. Hindi ako agree doon. Never. Tapos, bibigyan pa ng karapatan yung foreign investor na bumili ng lupa dito sa atin. Oh no! Hindi rin ako doon. Kung sa ibang bansa nga, sa Japan mismo, ang foreigner hindi nakakapagbili hindi pwedeng bumili ng property, hindi pwedeng magtayo ng negosyo. Pag foreigner, ang Japan ay para sa Hapon lang. Mga lupa, mga property sa Japan, para sa mga Hapones lang. Ang mga negosyo, para sa Hapon. Hindi pwede ang foreigner. Not unless na yung mga kumpanya ng mga investor, pero may yun, may mga kontrata yun na talagang more on sa Japan lang ang benepisyo. Hindi naman pang Japan lang. More on ang benepisyo, more on sa Japan. Hindi nakakapagnegosyo ang foreigner. Pero dito sa atin, bibigyan ng 100%? Ano yun? Hindi rin naman po ako agree doon sa panukala na yun. Imagine, pwedeng magnegosyo. Pwedeng magnegosyo dito. Pwedeng, sige na nga, pwedeng gawin mong 100% ownership ng negosyo. Tapos, ang tax naman yata, depende sa anong klaseng negosyo. So, ang makukuha ng government natin, tax lang. Pero, ang hindi po talaga maganda dyan, yung bibigyan ng makakapagbili ng lupa, ng lupain ng Pilipinas, ang isang foreigner.
Unless na ang lupang yan, residential lang siguro at kung ang asawa ay Pilipino. Pwede yun. Dahil ako nga, nakabili ako ng, sabay, nasa pangalan ko eh. Pero ang malalaking lupain na mga pang-industrial, mga ekta-ektarya, abay, wag naman po. Itong mga politiko na to na sumasang-ayon dyan, si Robin Padilla, pati ito si Richard Gomez, payag sila sa 100% na, 100% ownership ng negosyo, including buying of land. Ano ba naman kayo mag-isip para kayong hindi mga Pilipino ang mga damdamin ninyo? Naisip nyo man lang ba? Buti ito si Richard Gomez, ang lawak-lawak ng mga lupain ng mga to eh. Ng asawa niya eh. Buti kayo may mga lupa kayo na malalawak. Secured na kayo ang pamilya ninyo, ang mga generations to come. Mayroong tutungtungan ng mga paa nila. Paano yung mga hindi na yung ngayon palang nag-uumpis ang magpundar? Pagdating ng panahon, wala nang mabibiling lupa. Dahil pag-aari na ng mga foreigner, lalo pa kung mga inchik yan. Nangyari na nga nung panahon ni Duterte na pinagbebenta, hinayaang makabili ng mga ekta-ektaryang lupain yung mga inchik. Tapos itutuloy pa ngayon. Ano ba naman? Parang itinutuloy nyo rin yung brako tuloy. Napalayo na naman yung kwento ko. Ang pinag-uusapan natin yung pagkakalat nitong chismis. Ang mga chismis lang po talaga yan kasi wala naman silang maipakita na ebidensya dyan sa pamimigay daw. Dito sa amin wala eh. Actually, wala namang nagpapapirma, wala namang umiikot ditong papel na dapat pumirma. Sa lugar namin wala. Ewan kung saan sila, sino-sino lang ang pinapapirma. Dapat po sana itong mga kontra anti-Marcos na ito, wag naman kayong basta na lang nagkakalat. Gusto lang ninyong siraan yung gobyerno, yung Marcos administration. Yun ang tinatarget ninyong sirain eh. Dahil naiinggit kayo, ayaw ninyo na manatili or madagdagan ang termino ni Marcos. Sa totoo lang po, ang presidential term na 6 years is napakaigsi talaga. Kasi naman yung 6 na taon, yung paggagawa nga ng isang proyekto na yung high-ticket project, inaabot ng ilang taon. O baka, mamaya niyan hindi niya, matapos na ang termino niya, hindi pa natatapos yung project. Tapos yung papalit na susunod na Pangulo, pababayaan yung project na tenga. O di sayang, minsan ang iba pa niyan, sinisira. Kaya ayoko ng ganyan na papalit-palit talaga ng presidente. Lalo pa 6 na taon. Alam nyo, dapat sa Pangulo, 8 to 10 years. Kasi sa loob ng 10 years, doon mo makakakita ka ng talagang nagawang improvement nung isang Pangulo. Pero kung 6 na taon, wala, para palang yun eh, nangangalahati pa lang sa mga proyekto niya. Kita mo yung mga proyektong ginawa ni Duterte? Naumpisan, di ba hindi naman natapos? Buti nga, yung sumunod na Pangulo, itong si Bongbong Marcos, itinuloy. Paano kung ibang Pangulo na inggit, na walang patumangga sa budget na ginastos, na masasayang? Marami pong politikong ganyan eh. Lalo na din sa mga lokal. Pag proyekto nung nakaraang administrasyon, hindi napapansinin, hindi itutuloy, nakatenga. Minsan, tapos na, sisirain, papalitan ng project niya. Tapos yung napalitan, pag nakabalik ulit, sisirain naman yung ginawa nitong isa, ibabalik naman yung kanya. Nagsasayang tayo ng pera, mga kababayan.
Para naman tayong ang yaman-yaman natin, puro nga utang yan eh. Tingnan mo itong mga politiko na nagsasayang ng mga proyekto. Samantalang ang budget dyan, ang iba niyan, utang. Di ba mga kababayan? Ngayong taon lang, itong 2024 budget, akala ko hindi nangutang. Halos kalahati ba o mga 20% yata nung total budget utang pan-utang na naman pala. Ano ba ito? Lahat na administrasyon umuutang? Bakit kailangan umutang? Para po kasing household yan eh. Halimbawa yung kinikita ng mag-asawa nung breadwinner ay 10 piso. Natural, gagastusin mo doon 8 piso. Halagang 8 piso, pagtiyagaan mo, para may natabi ka pang 2 piso. Pero kung 10 piso ang kinikita mo, kakainin mo lahat, abunado pa, uutang ka pa sa tindahan ng 2 pesos, 3 pesos. Paano mo babayaran yung inutang mo? Not unless na kung yung inutang na yon ay gagastusin, ipupuhunan sa isang proyekto na kikita, negosyo or manufacturing industry. Nakikita kalaunan. After 1 year, kung makakaumpisa na, kikita yun kahit na pang bayad ng interes. Pero kung uutang na gagawing budget, gagastusin ng bansa, ng mga politiko, saan kukunin yung pambayad? Na every year, nangyayari po yun mga kababayan, di ba? Every year, every pangulo, kinukulang ang nakukolektang taxes para sa yearly budget. Tapos yung kulang, uutangin, kaya pumapatong ang utang. At yung nakaraang pangulo na umutang, hindi naman mababayaran, itong sunod na pangulo, umutang din. Patong-patong yung utang. Anong klase kasing pagbabudget yan? Kung ang nakukolektang budget ay halagang 2 billion lang, o di pagkasyahin natin yung 2 billion. Dapat nga may matitira, may masisave pa doon kahit 100 million. Halimbawa lang, ang budget natin ngayon magkano ba? 7 trillion? Na ilang trillion yung inutang na mapupunta rin naman yun sa pork barrel, sa mga kung ano-ano, mga confidential fund. Anong klaseng pagbabudget yun? Paano uunlad ang bansa kung ganyan? Sabi nga, ano ba yun? Kung maigsi ang kumot, matutong mamaluktot. Yun po ibig sabihin nun. Kung ang bansa natin nakakakolekta ng 5 billion or 5 trillion out of the taxes from the people and from the business sector, 5 trillion, di ang gastusin natin 4.5 trillion lang pagkasyahin. O di mayroong 500 billion na maitatabi, maisusubi para sa future, maipapamana sa mga susunod na henerasyon. Bakit kasi maglalalagay ng budget na hindi naman sasapat yung nakukolektang buwis? Kumbaga, magtipid tayo. Matuto tayong magtipid. Kung ano lang ang income ng bansa, doon lang sa loob ng nakukolektang yon. Paano ka mo? O di, bawas-bawasan yung mga sweldo ng mga politiko na sobrang tataas. Yung mga perks dyan.
Di ba? Kung ang isang senador sumasahod ng magkano? 400,000 isang buwan? Ano ba naman ang ginagawa ng mga yan? Ang iba nga dyan, wala namang saysay, wala namang pakinabang. Ganun ba kabigat ang trabaho ng isang senador para sumahod ng 400,000? Aside from that, mayroon pa yata mga kung ano-ano pang mga extra something. Bakit hindi na lang sila sumahod ng 200,000? After all, yung mga kagaya ni Lito Lapid, ano naman ang nagagawa niyan? Ba't kang sasahod ng 400,000? My goodness. Bawasan ang mga sahod nitong pagkalalaking sahod ng mga politiko. Yung mga project, bakit kasi kaya lumalaki ang budget? Ito kasing mga senador, mga congressmen, bakit mayroon silang mga project? Nakakadagdag sa gastos. Na ang mga project na yan, mga infrastructure, nadodoble po kasi project na yan ng DPWH. Hindi ba? May budget ang DPWH. Parehong klaseng project, mga infrastructure, mga kalsada, mga ospital, di ba sa DPWH yun? Kaya po nagkakandoble-doble tayo ng gastos, kaya lumalaki ang budget. Tapos yung mga confidential fund pa dyan, yung mga ano-ano pa dyan, hindi natin alam kung mga ano-ano, mga pading-pading na yan. Mga SOP na yan. Dapat kasi matanggal yon. Hindi kayo makontento dyan sa sweldo nyo na, my God, 400,000? Tingnan niyo yung mga pinag-uusapan ngayon na pinag-aawayan ng mga, itong lately na project ni Pulong Duterte para sa Davao. Magkano ba yun? 2 billion ba yun? 2 billion plus? Imagine, isang syudad lang, 2 billion? Na ano kaya ang ginawa doon sa 2 billion? May nakita bang project? I don't know. Hindi ko naman nakikita eh. Pero ganun kalaki, na ngayon na binawasan, ginawang 500 million, umangal na, nagreklamo, nagalit, dahil 500 million na lang. 500 million is 500 million. Siguro makakapagpagawa ka niya ng isang ospital. Taon-taon. Bilyon-bilyon. At ilang congressmen yan. Ilang senador na tig-bilyon-bilyon ang extra. Extra sa bulsa. Kaya po tayo nagkakautang dahil dyan. Hindi marunong magtipid. Hindi na marunong magtipid. Talagang kinukurakot pa. Ay. Napalayo yung ano ko. Ano na nangyari doon sa topic ko na, opo, yun. Yun na nga yun. Isama rin na lang. Na itong mga nagkakalat nitong pinamimigay na 100 pesos daw, wala namang maipakitang ano ko. Ano lang eh, narinig lang. Nagpapakamaharli ka kayo eh. Sus Maria Josep, congressman, abogado, tapos mga pare, pumapatol sa chismis. Ganyan na po kababaw ang mga utak ng mga Pilipino ngayon. Lalo na yung mga nandiyan sa matataas na bahagi ng ating lipunan. Di ba mga kababayan? So, tama na muna ito. Baka matagalan na naman ako mag-post nito eh. Thank you for watching and I'll see you in my next vlog. Peace!